Good morning, everyone. Welcome to my journey, Life with Christ, without Christ. Good day, Pastor Kelvin. I'm new follower po. Ask lang po ko, pwede ko ba i-apply ang carnivore diet sa baby boy ko? He's turning 6 months this coming May 13. Malapit na siyang mag-start ng solid foods. Ano pong dapat kong gawin? Thank you. Ang bilis mo sumagot. Yes! City number mo, tawagan kita. Pero bago pa mangyari, bago ko pa siya tawagan, at hindi ko pa naman siya nakakausap, isanad ko na muna sa kanya yung topic about cholesterol. At dito nagsimula yung community. Kailangan mo nang maintindihan ng mami ng bata how cholesterol works, gaano siya kahalaga, at paano siya nagwo-work sa ating katawan, na kailangan kailangan knowledgeable siya about cholesterol and other matters. Meron tayong discussion dyan, at dyan nagsimula ang community ng Life with Christ, without Christ ministry. Napakasaya, napakasarap isipin na meron ng mommy na nakaisip ng tama for the very first time. Since nang buksan ko ang i-open ko to the public ang community ng Life with Christ without Christ, ay merong isang mommy na binigyan ng halaga ang unang pagkain na ipapakain niya. Mas maganda nga sana kung na-aware na siya agad nung pinagbubuntis na yung bata, nag-meat-based diet na siya. Mas maganda sana yun. But it's not too late. At least yung pinakaunang solid food ay hindi mga commercial product. Talagang you have to avoid lahat ng mga commercial na products. Talagang mag-focus ka talaga sa itlog, karne. Sapagkat naalala ko nun, yung baby ko, dalawang kutsarang kanin, tapos kalahating itlog na boiled, tapos carrots, patatas, nung pinalambot na carrots at patatas, tapos biglan, pinagsama-sama na yun. At yun na yung pinaka-first solid food na kinain niya. Nagulat na lang ako dahil nga hindi ko na siya nakakasama, naging sakitin na siya, laman na siya ng hospital. Naging mali na yung kinain nung siya pinagbubuntis hanggang sa kumain na siya, nalahukan na ng iba't ibang mga pagkain, wala na. Naging sakitin na po yung bata. Kaya kung kayo ay may mga anak, nagbubuntis ka, at nagsisimula na kung may mga anak kayo, magsisimula na kumain ng solid food, at kung may mga bata kayo, nasakitin na, it's not too late, may chance pa. Pwede pa nating itama yung mga pagkain na nakasanay nilang kainin. May chance pa na mabago. At hindi aksidente na napanood nyo tong video na to. Ako talaga, tuwang-tuwa talaga ako. Saludo po ako kay Mami. At saludo din ako kay Ma'am Lee Fakula, na kung hindi po dahil sa kanya, from Davao City, ay from Davao del Sur or del Norte, ay hindi ko makikilala itong nag-PM sa akin. At grabe na talaga, Ma'am Lee Fakula, yung influence mo sa workplace mo. Kulang na lang, magkaroon na tayo ng headquarters dyan, ng opisina dyan ng Life with Christ without Christ, di ba? Ministry. Na soon, pasukin talaga ng mga tao. Una, magkaroon ng, at the back of my mind, magkaroon ng ma-entertain yung mga tao, ano po ba yung sakit na meron kayo, at once na naipaliwanag this carnivore way of eating, maipag-pray sila, and that is my ministry. Kung hindi masolusyonan ng pagkain, at talagang sabi kasi ng Bible, ang labanan natin sa mundo is not physical but spiritual. Kung ginawa na natin ang lahat at hindi pa rin gumagaling, maybe it's about time na ilapit talaga natin sa Panginoon. But this time, napakahalaga na maitama na natin agad yung pagkain.
At grabe, sana ay marami pang mga magulang na ma-enlighten, na mapaisip sila sa ganitong way of eating, carnivore way of eating. At wag subukan na ipakain yung mga cereal, yung mga commercial products, sapagkat pabata ng pabata ang namamatay ngayon. 4 years old namatay because of type 2 diabetes, 7 years old, 8 years old, 9 years old, 11 years old na stroke, inatake sa puso, may fatty liver na agad. Pero namang within 24 hours, patay agad. Wala pa isang taon, patay na agad. Napakadami. Sobrang daming mga kabataan ngayon, mga infant pa na talagang namamatay at early stage sapagkat mali yung kinain ni mami, mali yung kinakain ng bata. But this time, bigyan niyo po ako ng pagkakataon, kung ikaw ay mami, mag-message ka lang sa Life with Christ Without Rice page or po mag-join ka sa community Life with Christ Without Rice Ministry. Personally, ako po yung mag-message sa inyo, re-reply sa'yo once na nag-message ka at mag-usap tayo, pagplanuhan natin mabuti, send ko sa yung meal plan na meron ako at magkakaroon tayo ng adjustment patungkol sa pagkain, most especially dun sa mga bata. At sana wag po kayo mahiya, wag kayo mawala ng pag-asa kung may mga sakit na yung mga anak ninyo. May chance pa. Lagi ko lang sinasabi sa lahat ng nakakausap ko, hanggat may hininga, may pag-asa. Ako po si Pastor Kelvin Kabuyaw. We can live without rice and we cannot live without rice. God bless.